sunod-sunod na paninira. Ano, nakita nyo ba yung ano? Nakita nyo ba yung tawag dito? Nakita nyo yung bagong balita ngayon? Di ba? Nung una, pinalutang ng ng Billionaire News Channel yung DPWH leaks. Tapos doon sa DPWH leaks, mga bossing, lumabas yung mga congressman na and senators na may mga request. May mga request, yung project request. Di ba pinaliwanag naman natin sa inyo na yung project request, hindi naman masama yun. Hindi masama yung project request. Kasi trabaho mo yun bilang isang mambabatas. Trabaho mo yun bilang meron kang constituency. Meron kang advokasya. Di ba? Lalong-lalo na kung nasa national position ka. For example, senador. Ang constituency ng senador buong Pilipinas. Ang constituency ng Congress, yung distrito lang nila. In the case of yung mga party list, yung marginalized sector na nire-represent nila. So normal lang na may mga request yan. Halimbawa, ako, congressman ako ng ganitong distrito. Normal lang na mag-request ako sa NEP ng budget para sa mga projects na gusto ko. Kung yung projects ay ni-request mo at dineliberate ng Senate at Congress para mailagay yan sa NEP, National Expenditure Program, legal yan. So whether 10, 100, 1,000 yung request mo, basta in-approve ng Senate and Congress, okay yan. Legit yan. Kailangan pondohan yan ng DPWH. Request. Dapat nga matuwa kayo doon sa mga senador na maraming request For example, si Chis Escudero, ang dami niyang request para sa kanyang probinsya ng Bicol. Abay, dapat matuwa ang mga taga Bicol sa kanya. Kasi madami siyang request na project. Again pag request, dumaan yan sa legal. Halimbawa, si Bong Revilla Jr., meron siyang napakaraming request. Iba-ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, meron siyang 100 request. Okay yun. Kasi, dumaan yun sa tamang proseso. Madami siyang request, ibig sabihin, marami siyang gustong pagsilbihan. Yun naman ang trabaho ng mga mambabatas yung maraming request para maraming mapagsilbihan. Diba? Ano pa? Sino pa yung mga maraming request na sinasabi nila? Na mga senador. Hindi masama yun kasi nga sa NEP, gusto nilang mailagay sa NEP. Di ba sinabi nga ni Loren Legarda, if yung project na yan is too important, bakit wala sa NEP? Bakit kailangan insertion? Bakit kailangan sa BICAM? Bakit kailangan iutos nyo sa amin na ilagay nyo to, isingit nyo ito? Kung importante naman pala yan, bakit hindi natin i-request at ilagay sa NEP? So pinalalabas kasi nitong bilyonaryo na parang pag marami kang request, spoiled ka. Hindi yun. I-maximize mo lang yung opportunity mo kapag marami kang request. Halimbawa ako, senador ako, ang dami kong request na mga gusto kong pondohan na proyekto. Abay, ibig sabihin nagtatrabaho ako. Kasi marami akong request at yung mga request ko na yun, may mga mapagsiserbisyuhan, mapagsisilbihan yun ng mga constituents ko. Therefore, hindi masama yung maraming request. Ang masama, ito. Diba? Pinost ko na ito Kung isa lang ang request mo, kasi yung mga pinklawan, yun yung pinalalabas nila Okay, tanin nyo, galit kayo kay Risa Ontiveros, isa lang yung request niya. Abay, bobo ka pala. Kung isa lang yung request ni Risa Ontiveros, ibig sabihin, wala siyang gustong serbisyohan. Isa lang yung proyekto na gusto niyang pondohan. Imaginein mo yun. Paano ka magsiservisyo kung isa lang yung gusto mong gawin? Isa lang yung gusto mong trabahuin? Kung meron ka namang opportunity na makapag-ambag ng 100 proyekto sa Pilipinas, bakit isa lang yung nire-request mo? Eto pa ang pinaka nakakatawa dyan. Isa lang ang nire-request mong proyekto, pero 3 billion yung insertion mo. Yun ang masama. Diba? Yun ang masama. Na kapag isang proyekto lang yung gusto mong gawin, pero ang dami-dami mong gustong i-insert, yan ang kasalanan. At para sa akin, yan ang corruption. Tama, mali. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ibabalik natin ulit sa spendings. Yung Office of the Vice President noong panahon ni Leni Robredo, proud na proud sila kasi ang laki daw ng savings nila.
madami daw silang perang naiitabi na akala nila ang ganda-ganda nun. Sabi ko, tanga, hindi maganda yun. Kasi yung opportunity mo para ma-maximize yung pondo, kasi yung pondo supposedly pumupunta yan sa proyekto eh. So kung meron kang 100 piso para magpakain ng mga kababayan mo, ang ginastos mo 50 lang. Tapos itinabi mo yung 50 pesos. Ibig sabihin, hindi mo na maximize yung budget. Hindi ka nakapag-spend ng maayos. Yung serbisyo kulang. Kasi hindi mo inilagay lahat ng pondo. Hindi naman kasi trabaho ng gobyerno na magtipid. Taon-taon may budget, kaya nga may budget, gagamitin mo yun doon. Na kapag yung budget na hiningi mo para sa ganitong gagawin, hindi mo inilagay, malversation yun, krimen yun. Krimen na magtipid ka. Hindi yung magtipid ka sa gastusin mo sa sarili mo, ha. Krimen yung magtipid ka sa gastusin para sa serbisyong ino-offer mo. Maling-mali yun. So, ayan yung mga request na pinalalabas ng bilyonaryo. Hindi masama yan. Walang masama doon. Ang masama, yung meron kang insertion. Yung pwede mo namang pag-isipan ng maigi yung proyekto at ilagay sa National Expenditure Program, doon mo i-request sa NEP, ilagay mo sa insertion as amendment. Yun yung masama. So, kung meron kang 10 na request na proyekto, ibig sabihin, marami kang gustong gawin na trabaho para sa constituents mo. Kapag ang request mo isa lang, hindi ka dapat maging proud dyan. Ibig sabihin, hindi ka nakasulit. Kaya yung listahan na yon ng maraming request, sa akin nagtatrabaho itong senador na ito. Kasi madami siyang request, madami siyang proyekto na gustong pondohan. Ang tanong na lang dyan is, ito bang request nila? Napondohan ba? At kung napondohan nito, gumagana ba? Natapos ba? Ghost projects ba? Kasi malabo ang ghost projects kapag ka nasa NEP. Kasi nga, yan? Legit na proyekto yan. Kapag ang proyekto nanggaling sa insertion, yan ang delikado. Kasi hindi dineliberate yan. Pag insertion, sila lang, ilan, yung BICAM lang ang nag-uusap yan. Ilang mga senador at congressman lang yung nagkakasundo. Kaya nga, kung ikaw, katulad ka halimbawa ni Risa Ontiveros na isa lang yung ni-request na project, pero magaling ka sa negosyasyon, meron kang impluensya sa mga nag-deliberate ng budget sa BICAM, ayan na, o kaya membro ka ng BICAM, ayan na, makakapag-insert ka na. Tapos yung in-insert mo na yun, proyekto din yun. Napopondohan ng DPWH. Yung DPWH ang magbabangga ng proyekto. Whether multipurpose hall, basketball court, swimming pool, yung DPWH yung magbabangga. Versus sa NEP, na gusto ko project ng multipurpose hall. Si DPWH popondohan yun. Gusto ko kamalig para sa mga magsasaka. Yung ahensya ng gobyerno na sakop ng proyekto na yun, sila magpopondo noon. Ganon yun. So yun ang kaibahan noong request versus insertion. So para sa akin, illegal yung insertion. Kasi kapag nag-insert ka ng kayo-kayo na lang, may kasunduan yan. Diba? O ngayon, dinadamay nila si Inday. Meron daw request si Inday. Request. Natural. Meron kang meron kang tawag dito, meron kang constituency, Davao City. So talagang magre-request ka. Halimbawa, request kong magkaroon ng tulay dito sa dito sa dagat. Request kong madagdagan ng lanes yung kalsada dito. O request ko na magkaroon kami ng ganitong facility, multi-purpose hall, o gusto ko na magkaroon kami ng disaster, what do you call this? Yung mga parang relocation sites or whatever, yung mga, di ba kapag ikaw ay nabaha, yung nililikas ka, dinadala ka sa isang lugar, o magkakaroon kami ng standard na relocation site. Di ba? Magkaroon kami ng drug rehabilitation center dito. Wishlist lahat yun. Legal yun. At ikaw bilang isang taga-gobyerno, you owe it.
sa mga constituents mo. Di ba? Yung mga constituents mo na pinangakuan ng serbisyo, you owe it to them. Kaya kung mag-request ka sa national budget ng proyekto para sa mga nasasakupan mo, that's just normal. And ibig sabihin nun, you are doing your mandate. Kaya nga, tangina to si Risa Ontiveros, isa lang ang kanyang project request, isa lang, sa dami ng reklamo mo. Ang dami ng reklamo mo sa mga Duterte, ang dami ng reklamo mo sa mga, uy, may mga pana pa. Ang dami ng reklamo mo sa mga Duterte. Aray ko, ang dami kong tama, oh. Oh, siya, naging puso pa yung mata ko. Sa dami mong reklamo sa mga Duterte, ang dami mong gusto, ang dami mong suggestion, ang dami mong pahiring, and all, puta. Tapos isa lang ang request mo. O, hindi ka nagtrabaho, Risa. Namuliti ka lang. Tamad ka. Isa lang eh. Yung serbisyo na gusto mong ibigay sa mga kababayan mo eh. Versus ako, si Chis Escudero, meron ako 100 request. O, kung ibig sabihin, marami akong gustong serbisyo na ibalik sa mga kababayan ko. Di ba? Yun yan. Ang nakakahiya, yung mga congressman na linis-linisan, yung mga senador na linis-linisan, nasilip ng silip sa confidential funds ni Inday Sara. Tapos pag tinignan mo, napakarami nilang insertions. Insertions yan ang salot. Yan ang source of corruption ngayon, insertions. Na kung marami kang insertions, ibig sabihin, ang lakas mo sa mga gumagawa ng budget, ang lakas mo sa mga pumipirma ng budget, which is Presidente, Speaker of the House, yung Committee on Finance ng Senate, at saka yung Appropriations Committee ng Congress. Diba? Oli Yuli, happy birthday sa'yo. Birthday ka ng birthday, di ka naman nagsisend ng stars. O, solid sa mga nag-ano dyan, shout-out sa inyo lahat. Po, nanginginig ako, ang lamig. Mali yung layering ko. Yun, ang nakakahiya dyan, pati yung first lady natin, merong project, anak ng tinapay. Walang mandato yan, dapat yan ang mga walang projects. Yung mga tao na walang mandato, dapat yan ang walang projects. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
walang